Isang mapagpalang araw po sa ating lahat. Ako si Godfrey Quizon and this is my devotion for today, January 31. So, ang topic po natin for today is kasalanang walang kapatawaran, or in other words, blasphemy against the Spirit. So, ano daw po yung blasphemy against the Holy Spirit? So, blasphemy against the Holy Spirit, the unusually malicious, willful rejection and slander against the Holy Spirit's work, attesting to Christ and attributing the work to Satan. Also see unpardonable sin. So, dito po manggagaling ating scripture for today is Matthew chapter 12 verse 31 to 32. Ang ating verse po ngayon, babasahin ko po. And so I tell you, every kind of sin and slander can be forgiven, but blasphemy against the Spirit will not be forgiven. Anyone who speaks a word against the Son of Man will be forgiven, but anyone who speaks against the Holy Spirit will not be forgiven, either in this age or in the age to come. So, dito po sa Matthew chapter 12, verse 31 to 32, si Jesus po ay nagsasabi sa mga Pariseo dahil po siya po ay nagpagaling ng pipi at bulag. Tapos, sinabi po ng mga Pariseo na si Beelzebub daw po yung demonyo na papagaling dun or yung may power, kaya po nagawa ni Jesus yun. So, sinabi naman po ni Jesus kung anong bansa ang nagpag-away at kung anong bansa ang nag-aaway sa sarili ay magwawatak-watak. Kaya ibig sabihin daw po ba yun, kung kunwari demonyo po yung nagpapagana po sa kanya para po makapaggawa po siya ng miracle, ay kakalabanin niya rin po yung mga ibang demonyo, or for example sinabi po ni Jesus si Satanas, diba? So ayun po yung pinaka-context nyo na sinabi ni Jesus na si Satanas ba kakalabanin yung sarili niya? Syempre hindi, of course. Kaya nga galing po sa ating Panginoon Diyos ang kanyang kapangyarihan upang magawa niya po yung mga miracles na ginawa niya. So, ang sinabi niya nga po dito is, ito na po yung mismo scripture po natin na, and so I tell you, every kind of sin and slander can be forgiven, but blasphemy against the Spirit will not be forgiven. So, ayun lang po yung ginagawa ng mga Pariseo dahil dinedeny po nila yung kapangyarihan ng ating Panginoon, and sinasabi po nila na hindi iyon gawa ng Holy Spirit kundi gawa ng Diablo or si Beelzebub. So, ating teaching po for today is, it is the sin of equating the Holy Spirit with Satan. Ayun nga po kagulat. Katulad nga po ginawa ng mga Pariseo na yung work ni Jesus is kinikredit nila sa demonyo. And of course, sobrang mali nga po yun dahil si Jesus po yung gumawa niyan and not the demons or the evil spirits. So, second teaching is, it is a continuous rejection of the Spirit. Kagaya na lang po na ginawa ng mga Pariseo dahil alam po nila, nakita po nila sa mata yung mga miracles na ginawa ni God, ni Jesus, pero nakafocus po sila mismo doon sa Bible or sa salita ng Diyos. Hindi nila naramdaman na or di nila nakita na yung Word of God ay nagkatawan tao. So, it is committed by a hardened heart, yung last teaching po. Of course, hindi man gagawin yun kung hindi nakasintigas ng bato or mas tigas pa sa bato yung puso mo. And of course, committing by a hardened heart, ibig sabihin na sa sobrang tigas na po ng puso mo ay hindi ka na po kumikilala ng iba. Kinikilala mo na lang po ang iyong sarili at ang mga evil spirits or mga demonyo na hindi ka naniniwala sa ating Panginoon. Application po is, do not worry about accidentally committing blasphemy against the Spirit. Kasi, of course, if you are worrying, or the fact that you are worrying about whether or not na ginawa mo na siya, it means na hindi mo pa talaga siya nagagawa. Kasi of course, we are Christians and ang mahalaga po sa atin ay mag-repent, and kung nasabi man natin yun, gaya ng explanation ni Pastor Russell is,
most likely hindi talaga siya yung meaningful na pagsabi. And of course, the fact that we can repent over it, sabihin hindi siya yung totally na ginusto mo or gusto mong sabihin. So, differentiate the works of the Spirit from the works of Satan. So, this one is medyo malalim na po, and differentiating the works of the Spirit from the works of Satan. Alam po natin, magiging biblical base po tayo, or dapat mag-aral po tayo ng theology, onting theology lang. Kagaya nga po ng in-explain ni Pastor Russell, makinig po tayo sa salita ng Diyos, diba? And in order for us to differentiate the works of the Spirit, kung paano nga ba gumagalaw ang Santo Espiritu, and paano nga ba gumagalaw yung kalaban. So, discern the Spirit's work through the Word of God. So, ayun nga po yung explain ko kanina, na malalaman po natin kung ano yung po yung mga ginagawa ng ating Panginoon, mga teachings po niya, and yung mga miracles na ginawa niya through reading the Bible, and because it is the manual of life. And in order for us to know God more, we must read the Bible, and for us to know how the Spirit works. So ayun ang po yung pinaka-context ng ating or context and explanation ng ating verse for today, Matthew chapter 12 verses 31 and 32. So ayun na po, ako si Godfrey Quizon, and hope na marami kayo natutunan for today's devotion. Ayun lang po, maraming salamat, and God bless.